Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Siddhasarupananda, Paramahamsa Tinamine, Bhajashi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shadvaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhaktabinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Magandang buhay po sa ating lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay may pamagat na ang guru at ang Diyos ay iisa. Ang guru ay spiritual master, spiritual teacher. Ito po ay salitang Sanskrit na dito po sa Pilipinas, pag sinabing guru, ay teacher. Pero po ang talagang malalim na kahulugan nitong salitang guru, ay ito'y tumutukoy sa isang napakadakilang katauhan. Nga po yung tunay na spiritual master. Tunay na kinatawan ng Panginoong Diyos. Tunay na dalisay na tagapagmahal ng Diyos. Isa siyang confidential na kaibigan, tagapagsilbi ng Panginoong Diyos. Ang guru, sana po ay ating pong maunawaan, ang buo po niyang pagkatao ay pag-ibig sa Diyos. Yun po ang kanyang essence. Yan po yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Yan po ay dalisay na tagapagmahal ng Diyos, tagapagsilbi ng Diyos. Ang buong pagkatao niya ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa lahat ng anak ng Diyos. Tayo po ay mga spiritual na nilalang. Yun po ang ating essence. Okay? Yun po ang ating kabuuan. Ganon din po, ang kabuuan din po natin, ang essence din po natin ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa lahat ng anak ng Diyos. So lahat po tayo sa totohanan ay mga pure devotee ng Diyos. Katotohanan po sa orihinal nating kalagayan na hindi tayo natatabunan, nalulukuban ng impluensya ng material. Lahat po tayo ay guru. Lahat po tayo ay spiritual master. Lahat po tayo ay pure devotee ng Diyos. Sa nakalulungkot na sitwasyon, tayo po ngayon ay walang pagdaranas na gano'n sa ating pagkatao. Dahil po ang naranasan po natin ay yung malakas na pagkatakip sa atin ng impluensya ng material. Sa punto na nakalimutan talaga natin na tayo ay spiritual na nilalang at ang tangi nating buhay ay magmahal, magsilbi sa Diyos. So, ang spiritual master ay nasa kalagayan na
natural na kondisyong espiritual. Tayo po ay nasa kalagayang abnormal na material na kamalayan. Hindi po ito yung normal nating kalagayan. So, ang spiritual master po, ang guru, kailangan po nating maunawaan na ang buo niyang pagkatao, ang kabuuan niya ay pag-ibig sa Diyos. Yun po siya. Dalisay, lubusan siyang nagmamahal sa Diyos. Pag sinabi pong dalisay o puro, 100%, wala ni isang maliit na bahagi o porsyento ng pagiging makasarili. Walang pagnanais na pangsarili. Lahat po ng pagnanais niya, hangarin niya ay para bigyan ng kasiyahan ng Diyos. So, yun po ang guro. Ngayon po, ang Diyos po, ang Panginoon Diyos, ang Diyos Ama, siya po ay labis-labis na kaakit-akit. Lahat po ng kaakit-akit na katangian ay nasa Diyos Ama, sa Panginoong Diyos. Kaya naman po, tinawag siyang Krishna. Ito pong Krishna ay salitang Sanskrit ng ibig sabihin ay lahat ng magagandang katangian ay nasa kanya ng lubusan. Ano po ba yung kaakit-akit na katangian? Naakit tayo sa katangian ng isang tao na mapagmahal, masayahin, matalino, mabait, malakas, mayaman. So, lahat po ng kaakit-akit na katangian ay nasa Panginoong Diyos. Kaya po siya ay tinawag na Krishna. Yung pong salitang Kristo, ang pinag-ugatan po no na salita ay salitang Krishna. O Krista. Okay po. Si Krishna ay ang Panginoong Diyos Ama. Si Kristo, yung tagapagmahal ng Diyos Ama. Tagapagsilbi ni Krishna o ni Krista. Okay po. So, ang Diyos po ay kaakit-akit. Okay po. Siya po yung labis na kaakit-akit. Pero kailangan po nating malaman na mayroong kinakaakitan yung Diyos. Itong Diyos na labis na kaakit-akit ay naaakit. Saan? Sa pag-ibig sa Diyos. Siya ang pinakakaakit-akit, pero mayroong isa na labis na kaakit-akit sa pinakakaakit-akit. Yun nga po yung pag-ibig sa Diyos. Ngayon po, isa pa rin po nating dapat maunawaan ay yung Diyos ay naakit lamang sa sarili niya. Okay po. Siya yung labis na kaakit-akit. At dahil siya labis na kaakit-akit, siya po ay naakit mismo sa sarili niya. Okay po. Kasi siya po yung pinakakaakit-akit eh. Okay po. Naakit lang po siya sa sarili niya. Okay po. Pero, kaya nga sinasabi rin po, pinapaliwanag po ng aking mahal na spiritual master, itong kaakit-akit ay naakit sa pag-ibig sa Diyos. So lumalabas, sabi na paliwag na ang spiritual master, na yung pag-ibig sa Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. Yung pag-ibig sa Diyos ay Diyos din.
Kaya nga yung Diyos ay naakit sa pag-ibig sa Diyos. Di ba meron tayong madidinig na God is love. Di ba? Yung tunay na love, spiritual love. God is love. Okay? So, yung pong Panginoong Diyos, na labis na kakaakit-akit, okay? Naakit po siya sa sarili niya. Okay? At naakit siya sa pag-ibig sa Kanya, pag-ibig sa Diyos. So, ibig sabihin po, yung pag-ibig sa Diyos na kinaakitan ng Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay Diyos din. Okay po? Ngayon po, dahil ang pagkatao po ng spiritual master ay pag-ibig sa Diyos, lumalabas po na yung spiritual master ay labis na kaakit-akit sa Diyos. At dahil ang spiritual master ay pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos, kaya ang spiritual master ay Diyos din. Okay po. Ganito po yan, para baka po kayo ay nalilito. Meron pa pong ganitong paliwanag ang aking mahal na spiritual master. Ang Diyos, kailanman ay hindi nag-iisa. Huwag po natin na isipin na ang Diyos ay mag-isa lang. Okay po. Lagi-lagi po, sana po maunawaan natin na ang Diyos ay laging may kasama. At ang lagi po niyang kasama ay yung kanyang mga pure devotees, mga tagapagmahal niya. Mga tagapagsilbi niya. So, nandiyan ang Diyos at lagi niyang kasama yung kanyang mga tagapagsilbi, kanyang mga tagapagmahal. At gaya po ng nasabi ko sa inyo nung mga nakaraan kong pagtalakay, ang pinaka-leader nga po ng mga tagapagsilbi sa Diyos ay si Hara o si Hare o si Rada o si Rade. Siya po yung pinaka-supreme perfect lover of God. So, sa lahat po ng mga nagsisilbi sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, ang pinaka-leader nila si Hara o si Hare. Bakit? Andiyan po yung Supreme Father, ito naman po yung Supreme Mother nating lahat. Leader nating lahat. So, ganito po, kailangan po nating maunawaan na ang Diyos ay hindi nag-iisa. Lagi siyang may kasamang tagapagsilbi niya. Meron po siyang entourage na nagmamahal sa Kanya, nagsisilbi sa Kanya. Okay po? So, yung pong Diyos, pag sinabi pong Diyos, ay handyan yung Diyos na supreme person at nandyan din po yung mga tagapagsilbi ng Diyos. So, hindi po yan maihiwalay. Lagi po silang magkaisa, magkasama. Okay po, magkasama po sila. Kamukha po, yung pong dito sa mundo na to, sa material na mundo na ito, andyan po yung araw, andyan din po yung liwanag ng araw. Andyan yung sun globe, andyan din po yung sun rays, sunshine. Diba? Hindi mo maiwala yung sun globe saka sunshine, sun rays. Wala kang makakita na sun globe lang kasi walang sun rays. Hindi. Pag may sun rays, ibig sabihin may sun globe. Very intimately connected sila. Yun ang kabuuan pag sinabing araw. Okay po? So pag sinabing Diyos, ang kabuuan niyan, andyan yung Supreme Personality of Godhead. Okay? At andyan po yung servant, lovers
of the Supreme Personality of Godhead. Hindi po sila kailanman magkakahiwalay. Lagi po sila magkasama. Lagi sila magkaisa. Po, so, saan po ba unawa natin? Pag sinabing Godhead o sangkadiyusan o yung Diyos, okay, andyan po yung Diyos na Panginoon at nahandyan yung Diyos na tagapagsilbi ng Panginoon. Pag sinabing Diyos na minamahal, pero yung Diyos na nagmamahal. So pareho po silang Diyos. Diyos na minamahal, the beloved, at Diyos na nagmamahal, the lovers. So pareho po silang Diyos. Pareho po. Magkaiba po ng posisyon. Magkaiba po ng function. Dahil po sila ay intimately connected, isa lamang po yung kanilang kagustuhan, kanilang hangarin, pag-ibig, kaligayahan, buhay. Hindi mo talaga sila pwedeng paghiwalayin. Iisa sila. The beloved and the lover. Meron pong ganon. So, ang spiritual master, ang guru, kailangan natin makita na ganito yung kanilang posisyon. Ito yung kanilang posisyon. Dalisay na dalisay, malinis na malinis ang kanilang pag-ibig sa Diyos. So, tayo po, kung ibig po natin na mapalapit sa Diyos, maging kalugod-lugod sa Diyos, maging tagapagmahal din po ng Diyos, ay kailangan po natin ng tulong, ng paggabay, ng pagturo sa atin ng tunay na representative ng Diyos, tunay na tagapagmahal ng Diyos, tunay na spiritual master. Mula po sa guru, ay makakilala po natin yung Diyos. Makilala po muna natin yung ating sarili, na tayo po spiritual na nilalang, hindi po tayo material, at ituturo po niya sa atin ang ating relasyon sa Diyos at sa lahat ng anak ng Diyos. Kung ano po ang ibig na imensahe sa atin ng Diyos, iparting sa atin ng Diyos, malalaman po natin ito sa spiritual master, sa guru. Di po ba sa Bible may sinabi po na salita si Jesus Cristo? Ito po ay matatagpuan sa Juan ikasampung kapitulo, 30 versikulo. John 10:30. Okay. Matagpuan rin po ito sa ibang libro, gaya po sa libro ni Mateo. Pero dito po sa Juan 10:30, sabi po ni Panginoong Hesus, "Ako at ang Ama ay iisa." Hindi po sinabi ni Jesus na ako ay ang Ama. Ako at ang Ama ay isa. Bagamat sila ay dalawa, pero magkaisa sila. Kasi po ay, gaya po ng pinaliwanag ko, sila po ay
labis-labis na kakonekta, magkasama sa isa't isa. Napakalapit po ng kanilang puso, pagkatao sa isa't isa. Gayon din po sa Srimad Bhagavatam po, sa Vedic literature. Sinabi po ng mismong Panginoon Diyos sa kanyang kaibigan, sa kanyang devotee na si Uddhava, dapat na ituring ng lahat ang spiritual master hindi lamang kinatawan ko, kung hindi bilang sarili ko mismo. Mahal kong Uddhava, dapat tanggapin ang spiritual master hindi lamang bilang kinatawan ko, kundi bilang ako mismo. Yan. Ulitin ko po. Mahal kong Uddhava, dapat tanggapin ang spiritual master hindi lamang bilang kinatawan ko, kundi bilang ako mismo. So dapat po nating tanggapin ng spiritual master, ang guru, ay hindi lamang representative o kinatawan ng Diyos, kung hindi bilang Diyos mismo. Kasi nga po, napakalapit po nila sa isa't isa. Bagamat yung Panginoon Diyos ay yung Panginoon at itong guru ay tagapagsilbi, tagapagmahal niya, napakalapit po nila sa isa't isa. So para po tayo ay makalapit po sa Diyos, kakailanganin po natin ang tulong ng spiritual master. Okay po. Dahil po, dikit na dikit po sila. magkalapit po sila sa kanilang pagkatao, sa kanilang puso. Meron mga po sinabi ang Diyos sa Srimad Bhagavatam din po. Po ng Panginoong Krishna. Ang aking pure devotee ay laging ako ang nasa puso nila. Nasa puso ng pure devotee, ako lagi. At ganun din, nasa puso ko lagi ang aking pure devotee. Ganun sila po kalapit sa isa't isa. Napakalapit po nila sa isa't isa. Kaya naman po, kapag tayo po ay naging kalugod-lugod sa guru, na please po natin ng guru, nabigyan po natin ng kasiyahan ng guru, natutuwa rin po yung Diyos. Nasisiya rin po yung Diyos. At pag napalungkot po natin yung spiritual master, nalulungkot din po yung Diyos. Di po sa mundo na to, di ba? Pag yung nasaktan natin po yung isang anak, yung pong magulang nasasaktan din. Pag nabigyan natin ng tuwa yung anak, natutuwa rin po yung magulang. Diba? Ganon din po, kung gusto natin pong ibigay ang ating pagsisilbi sa Diyos, okay po? Bigyan natin mag-offer tayo ng pagsisilbi sa Diyos, pagsilbihan po natin yung kanyang pure devotee, yung guru. Pagsisilbi po natin sa guru ay pagsisilbi po natin sa Diyos. Kasi po, very close po sila sa isa't isa. At anuman po ang sasabihin ng guru, ay yun din po ang sasabihin ng Diyos. Ngayon po, yung Diyos po, ay tinatawag na Paramatma. Okay? Yung expansion po ng Diyos, narito po sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Sa aking puso po, narito po yung Paramatma. Sa Christian world, tinatawag po itong Holy Spirit. Sa puso po ng bawat isa sa atin, okay? Sa ibuturan po ng ating puso, ng ating pagkatao, katabi po natin ang Diyos.
bilang kanyang expansion, yung Lord Paramatma. Habang narito po tayo sa material na dimension, sinasamahan po tayo ng Diyos. Siya po nating napakatalik na kaibigan, hindi po niya tayo iwan. Kahit na maging napakasama man natin, napakalimot natin yung Diyos, galit tayo sa Diyos, hindi po niya tayo iwan. Lagi po siya naghihintay na bumaling tayo sa Kanya, makinig tayo sa Kanya, yakapin natin siya. Lagi po siya naghihintay. At yung pong pagyakap natin sa Diyos, sa ating Paramatma, Lord na nasa ating puso, yun po yung papaligaya sa atin. At yan po ay posible nating makamit. Dapat po nating matikman. Ito po ay posible pong mangyari kung tayo po ay didikit, laging makikinig, susunod sa tunay na spiritual master. Tutulungan po tayo ng tunay na spiritual master na magising nating muli yung natutulog nating pag-ibig sa Diyos. Muli, maalala natin Diyos. Tutulungan po tayo ng spiritual master. Yun po ang role, ang gagampanin ng spiritual master. Kaya po siya ay sinusugo ng Panginoon Diyos dito sa lupa. Parang yung pong mga tao na gusto pong magbalik loob sa Diyos ay magkaroon ng katuparan yung kanilang kagustuhan na magbalik loob sa Diyos sa tulong ng tunay na spiritual master. Sabi po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Daan, katotohanan, at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kakailanganin po ng bawat isa sa atin ang tulong ng tunay na tagapagmahal ng Diyos, ng tunay na kinatawan ng Diyos, ng tunay na guru para po natin makilala yung Diyos. Hindi po natin makilala yung Diyos kung hindi po tayo kakaawaan ng Diyos na makatagpo, makasalamuha, isang tunay na representative ng Diyos. Kailanganin po natin ang spiritual master para po makilala po natin ang Diyos. Meron pong rosal. Meron pong ilang-ilang. Ilang-ilang po. Ito po, bulaklak po na ilang-ilang. Diba? Pag sinabing ilang-ilang, meron po itong halimuyak, meron po itong amoy, meron po itong aroma. Hindi mo makikilala, hindi mo malalaman kung ano talaga yung ilang-ilang kung hindi mo malalanghap yung mabungo niyang halimuyak. Diba? Hindi maiwala yung halimuyak ng ilang-ilang sa ilang-ilang. Diba? So, kakailanganin natin na maamoy yung halimuyak ng ilang-ilang para makilala natin yung ilang-ilang. Gayon din po, para po natin makilala yung magandang pagkatao ng kataas-taasang katauhan, kataas-taasang Diyos. Kailangan po nating makilala ang spiritual master ng tagapagsilbi ng Diyos. Siya po
Ang spiritual master po, ang maglaladlad sa atin, ang magre-reveal sa atin, ang magpapakilala sa atin sa Diyos. Kasabay rin po nun, makikilala po natin yung spiritual master. Habang nakilala po natin yung spiritual master, makilala po natin yung Diyos. At ang gaya ka po ng sinabi po ng aking mahal na spiritual master, ang kabuuan po ng guro ay pag-ibig. Ito po yung halimuyak, yung aroma ng spiritual master. Ang buo niyang pagkatao ay pag-ibig sa Diyos. So, paano natin mahiwala yung halimuyak sa ilang-ilang? Yung halimuyak ng ilang-ilang sa ilang-ilang? Hindi eh. Isa sila eh. Kasama sila eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Diba? So, hindi mo maiwalay yung pure devotee ng Diyos sa Diyos. Hindi mo maiwalay yung guru sa Diyos. Hindi mo maiwalay yung pag-ibig sa Diyos sa Diyos. Merong ganito yung Diyos. Andiyan ang Diyos, andiyan dito yung pag-ibig sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang guru ay pag-ibig. Ang guru, pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng anak ng Diyos. Ang Diyos, pag-ibig sa lahat ng anak niya. Ang buong kaharian ng Diyos ay pag-ibig, spiritual na pag-ibig. So hanggang dito na lang po, ang hari nawa po ay sa tulong po at sa awa po ng mga pangalan ng Diyos na ating pong pakinggan at sasambitin, ay unti-unti po maunawaan po natin ang spiritual na buhay. Sa tulong po ng pamamaraan na ito, ng pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos, makakabalik po tayo sa normal nating spiritual na kalagayan. Na tayo po ay normal, natural na nagmamahal sa Diyos at sa lahat ng anak ng Diyos. Yun po tayo. Natatabunan lang po tayo ng impluensya ng material. At ang lilinis po sa takip na to na material ay yung mismong Diyos. At ang Diyos ay bumaba dito sa pamagitan ng kanyang mga banal na pangalan. Ang banal pong pangalan ng Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. So kumapit po tayo sa Diyos. Yakapin po natin ang Diyos sa pamagitan ng pagyakap sa kanyang mga banal na pangalan. Yakapin po natin ang mga banal na pangalan sa pamamaraang yung ating atensyon, ating kamalayan ay lubos nating inilulublob sa mga transcendental vibration, transcendental sound vibration ng mga banal na pangalan ng Diyos. Unti-unti po, mananamnam po natin, marerelease po natin ang tamis ng pag-ibig, ng spiritual na pag-ibig, na siyang katauhan ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak. Maraming pong salamat. Haribol! Haribol! Nitai Gor! Nitai Gor! Haribol! Haribol! Nitai Gor! Nitai Gor! Haribol! 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 Nitai Gor! Nitai Gor! Haribol!
Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! Magandang buhay po sa ating lahat at maraming pong salamat. Haribol!